May mga sandali sa buhay na kahit ang pinakamatibay na pananampalataya ay tila nang hihina. May mga gabing umiiyak ka sa tahimik na panalangin dahil hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas. May mga araw na gigising ka na pagod kahit wala ka pang ginagawa. At sa mismong sandaling iyon, may mahalagang tanong na gustong itanong ng Diyos sa iyo. Naririnig mo pa ba ang kanyang tinig kahit ikaw ay pagod na pagod na? Ang pagod ay hindi lamang nararamdaman ng katawan, kundi pati ng puso at kaluluwa. Maraming mananampalataya ang patuloy na naglilingkod ngunit unti-unti nang nauubos sa loob. Ngunit alam mo ba na malinaw na nagsalita ang Biblia tungkol sa iyong pagkapagod? Hindi ka nag-iisa sa laban na ito dahil nakita na ng Diyos ang luha at bigat na dala mo. Ang tanong ngayon ay, handa ka bang pakinggan ang 7 mensaheng nais ipaalala sa iyo ng Diyos? Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng hakbang na ito ay maaring maging daan upang mas marami pang kaluluwa ang maabot ng mensaheng ito. Kapag ikaw ay nag-subscribe at nag-share, ikaw ay nagiging instrumento ng pag-asa sa iba. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para pakinggan, kundi para ipamahagi. At ngayon ay sama-sama nating buksan ang ating mga puso sa kanyang katotohanan. Sabi sa Matthew 11 verse 28, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Ipinapakita ng talatang ito na alam ng Diyos ang bigat na iyong dinadala. Hindi niya hinihintay na maging malakas ka bago ka lumapit sa Kanya. Inaanyayahan Kanya kahit ikaw ay pagod, sugatan at halos sumusuko na. Ang kapahingahan na ibinibigay ng Diyos ay hindi pansamantala kundi nagmumula sa Kanyang presensya. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 7 sinasabi ng Biblia kapag ikaw ay napapagod na. Ito ay hindi lamang mga salita, kundi mga pangako na binubuhay ng pananampalataya. Bawat mensahe ay may kakayahang magpagaling ng sugatang puso at muling magpalakas ng loob. Kung ikaw ay napapagod sa buhay, sa pamilya, sa trabaho o sa pananampalataya, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Manatili ka hanggang dulo at hayaan mong ang Diyos mismo ang magsalita sa iyong kaluluwa. Una, kapag ikaw ay pagod na, tinatawag ka pa rin ng Diyos. May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay ubos ka na sa lahat ng laban, na paulit-ulit mong hinaharap araw-araw. Gigising ka sa umaga, na mabigat ang dibdib at tila wala ka ng lakas para harapin ang panibagong hamon ng buhay na naghihintay sa iyo. Kahit ang panalangin ay tila mabigat bigkasin dahil sa sobrang pagod ng isip, puso at kaluluwa na iyong dinadala. May mga pagkakataon na itinatanong mo sa sarili mo kung naririnig ka pa ba ng Diyos sa iyong katahimikan at pag-iyak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito ay may isang katotohanan na kailanman ay hindi nagbabago sa mata at puso ng Diyos. Ang pagod ay hindi tanda ng kakulangan ng pananampalataya, kundi patunay na ikaw ay patuloy na lumalaban sa buhay araw-araw. Ito ay nagpapakita na ikaw ay nagmahal, naglingkod at nagtiwala kahit mahirap at masakit ang iyong pinagdadaanan. Maraming lingkod ng Diyos sa Biblia ang dumaan sa matinding pagkapagod at halos sumuko sa kanilang calling at misyon. Sila ay napagod sa mahabang paglalakbay ng pananampalataya at sa patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanilang panghihina, ay hindi kailanman tinalikuran ng Diyos ang mga pusong lumalapit sa Kanya. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, "They that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings, as eagles they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na lakas ay hindi kailanman nanggagaling sa sariling kakayahan lamang ng tao. Ang lakas na ito ay nagmumula sa pagtitiwala at matiyagang paghihintay sa tamang oras at kilos ng Diyos. Kapag ikaw ay pagod na ang hinihingi ng Diyos ay hindi ang iyong bilis kundi ang iyong pananampalataya at pagtitiis. Sa bawat sandaling ikaw ay naghihintay sa Kanya, ay unti-unti niyang pinapalitan ang iyong pagod ng panibagong lakas mula sa itaas. Kapag ikaw ay tinatawag pa rin ng Diyos, kahit pagod ka na ito, ay malinaw na patunay ng Kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. Hindi niya hinihintay na ikaw ay maging perpekto bago Kanya kausapin, yakapin at tanggapin. Ang Kanyang tawag ay puno ng awa, malasakit
at malalim na pag-unawa sa iyong pinagdadaanan sa buhay. Sa halip na sisihin ka sa iyong panghihina, ay inaanyayahan ka niyang lumapit at magpahinga sa kanyang presensya. Doon mo mararanasan na ang tunay na pahinga ay hindi kawalan ng problema, kundi ang presensya ng Diyos sa iyong araw-araw na buhay. Ang mensaheng ito ay paalala na hindi ka nag-iisa sa tahimik mong pakikibaka at pagod sa buhay. Kung ikaw ay napapagod na sa ngayon, huwag kang matakot na huminto sandali at ialay ang lahat sa panalangin sa Diyos. Ang Diyos ay mas malapit sa pusong sugatan at pagod kaysa sa iyong inaakala. Ang kanyang tawag ay hindi pabigat sa iyong buhay, kundi paanyaya sa tunay na kapahingahan ng kaluluwa. Sa kanya mo matatagpuan ang lakas na hindi nauubos at ang pag-asang muling bumabangon araw-araw. Ikalawa, inaanyayahan ka ng Diyos na magpahinga sa kanya. Hindi lahat ng uri ng pagod ay nawawala sa simpleng tulog o maikling bakasyon lamang. May pagod na kahit anong pahinga ng katawan ay nananatili pa rin ang bigat sa puso at isipan. Ito ang pagod na dumarating kapag matagal mo nang kinikimkim ang sakit pangamba at mga alalahanin sa buhay. Kapag ganito ang iyong nararamdaman, ay lubos itong alam ng Diyos at hindi ito lingid sa kanyang mga mata. Hindi niya binabaliwala ang ganitong pagod dahil siya mismo ang nakakakita ng pinagmumulan ng iyong paghihirap. Marami ang patuloy na kumikilos at lumalaban kahit wala na talagang natitirang lakas sa loob. Ang iba ay patuloy na ngumingiti sa harap ng tao kahit ang puso ay sugatan at halos gumuho na. Ngunit hindi ganito ang nais ng Diyos para sa kanyang mga anak na kanyang minamahal. Hindi niya gusto na ikaw ay tuluyang maubos habang sinusubukang kayanin ang lahat ng mag-isa. Ang nais niya ay matuto kang huminto sandali at ilapit sa kanya ang lahat ng bigat at pasanin na iyong dinadala. Sabi sa Matthew 11 verse 28, "Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Makikita sa talatang ito na ang Diyos mismo ang unang gumagawa ng hakbang upang ikaw ay lapitan at anyayahan. Inaanyayahan niya ang mga pagod at nabibigatan, hindi ang mga perpekto at walang problema sa buhay. Ipinapakita nito na ang pahinga ay regalo ng Diyos at hindi gantimpala ng labis na pagsusumikap. Ang kapahingahang ito ay inihahandog para sa mga pusong handang lumapit magtiwala at sumuko sa Kanya. Kapag tinanggap mo ang paanyaya ng Diyos na magpahinga, ay unti-unting nagbabago ang iyong pananaw sa buhay. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo na kontrolin at kayanin ang lahat. Gamit lamang ang sarili mong lakas. Sa halip ay natututo kang isuko sa Diyos ang mga bagay na hindi mo na kayang dalhin mag-isa. Dito nagsisimulang gumaan ang iyong isipan at unti-unting humihinga ng maluwag ang iyong puso. Sa katahimikan ng pahingang kasama ang Diyos, ay may panibagong lakas na dahan-dahang bumabalik sa iyo. Ang pahinga sa Diyos ay hindi pagtakas sa problema, kundi pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. At pag-ibig, ito ay paalala na hindi ka nag-iisa sa bawat laban at pagsubok na iyong hinaharap sa buhay. Kapag ikaw ay napagod, na huwag kang mahiya o matakot na huminto at lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay laging handang yakapin ang mga pagod at bigyan sila ng bagong lakas at pag-asa. Sa Kanya ang pahinga ay nagiging simula ng panibagong pag-asa, panibagong lakas at panibagong lakbayin. Ikatlo, pinalalakas ka ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kapag ang katawan ay labis ng pagod madalas, ay sumusunod din ang isip at damdamin sa matinding panghihina. May mga araw na ang pag-iisip ay napupuno ng pangamba at ang puso ay tila nawawalan na ng direksyon at pag-asa. Sa ganitong mga sandali ay nagiging mabigat ang bawat hakbang at tila napakahirap ipagpatuloy ang paglalakbay sa buhay. Unti-unti ay nawawala ang sigla at ang dating tapang ay napapalitan ng pagdududa at takot. Ngunit sa gitna ng katahimikan at matinding pagod, ay may isang bagay na hindi kailanman nawawalan ng kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang binabasa sa papel, kundi pinapakinggan at pinanghahawakan ng buong puso. Ito ay nagiging ilaw sa madilim na landas, lalo na kapag hindi mo na alam kung saan ka patutungo. Sa bawat talata ay may paalala na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako at hindi Kanya pababayaan. Kapag ikaw ay pagod na, ang salita ng Diyos ang nagiging tinig ng pag-asa na muling bumubuhay sa iyong kaluluwa. Dito mo muling naalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahan ng tao lamang. Sabi sa Romans 10 verse 17, "So then faith comes by hearing and hearing by the word of God."
Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ay lumalakas at tumitibay sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Kapag ikaw ay patuloy na nakikinig, nagbubulay at nagbababad sa kanyang salita, ay muling pinapatibay ang iyong loob. Ang salita ng Diyos ay parang pagkain ng kaluluwa na nagbibigay sigla at lakas sa pusong matagal nang napapagod. Sa bawat pakikinig at pagninilay, ay may bagong lakas na unti-unting ibinubuhos ang Diyos sa iyong buhay. Kapag ang mundo ay puno ng negatibong balita at panghihina, ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tamang pananaw. Hindi nito agad inaalis ang problema, ngunit binabago nito ang paraan ng iyong pagharap sa bawat pagsubok. Unti-unti nitong pinapalitan ang takot ng matibay na pananampalataya at ang pangamba ng pag-asa. Sa pamamagitan ng kanyang salita ay patuloy na pinapaalala ng Diyos na siya ay kasama mo sa bawat hakbang ng buhay. Dito mo mararamdaman na kahit ikaw ay pagod na, ay may lakas ka pa ring magpatuloy. Ang patuloy na pagbabasa at pakikinig sa salita ng Diyos ay isang desisyon na nagpapalakas ng loob araw-araw. Hindi ito ginagawa lamang kapag may problema, kundi bilang mahalagang bahagi ng buhay, pananampalataya. Kapag ikaw ay napapagod na gawing sandigan ang salita ng Diyos kaysa sa sariling pag-unawa at kakayahan, ang kanyang salita ay hindi nagbabago kahit ang sitwasyon ng buhay ay pabago-bago at puno ng hamon. Sa pamamagitan nito ay pinalalakas ng Diyos ang iyong puso upang magpatuloy ng may tapang pananampalataya at pag-asa. Ika-4, ipinapaalala ng Diyos na hindi kanya iniiwan. Dumarating ang mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay nag-iisa ka na sa matinding laban na iyong hinaharap araw-araw. May mga araw na kahit marami kang kasama sa paligid, ay ramdam mo pa rin ang malalim na kalungkutan at pangungulila sa loob. Kapag ikaw ay pagod na, ang unang pumapasok sa isip ay baka iniwan ka na ng Diyos sa iyong pinagdadaanan. Ang katahimikan ng langit ay madalas nating napagkakamalan bilang kawalan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Ngunit ang katotohanan ay kahit sa iyong pinakatahimik at pinakamadilim na sandali ay naroon pa rin siya. Maraming mananampalataya ang dumaraan sa yugto ng buhay na tila walang sagot ang kanilang mga panalangin. Sa paglipas ng panahon ay napapagod ang puso kakahintay at kakapaniwala sa mga pangako ng Diyos. May mga tanong na dumarating at bumubulong sa isip kung kasama pa ba talaga ang Diyos sa kanilang paglalakbay. Ngunit hindi kailanman naging sukatan ng presensya ng Diyos ang ating pakiramdam o emosyon. Ang kanyang presensya ay nananatili kahit hindi mo ito agad nakikita o nararamdaman. Sabi sa Deuteronomy 31 verse 6, "Be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, He will never leave you nor forsake you." Ipinapakita ng talatang ito na malinaw at matatag ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi niya sinabi na hindi ka mapapagod o hindi ka dadaan sa mga pagsubok ng buhay. Ang kanyang pangako ay mananatili siya sa tabi mo kahit ikaw ay pagod na, tatakot at nanghihina na. Ito ang katiyakang maaari mong panghawakan kapag pakiramdam mo ay wala nang kasama sa iyong laban. Kapag ikaw ay pagod na at pakiramdam mo ay nag-iisa ka na, alalahanin mo ang pangakong ito ng Diyos sa kanyang salita. Ang kanyang presensya ay hindi umaalis kahit ikaw ay naguguluhan, nasasaktan o nagdududa. Minsan ay tahimik siyang kumikilos at hindi agad nakikita ang kanyang gawa. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may Diyos na patuloy na gumagawa para sa iyong ikabubuti. Sa bawat luhang pumapatak mula sa iyong mga mata ay may Diyos na nakatingin at lubos na nakakaunawa. Ang pag-alala sa presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas sa pusong matagal nang napapagod. Hindi man agad magbago ang sitwasyon sa iyong paligid, ay nagbabago naman ang iyong pananaw at loob. Kapag alam mong hindi ka nag-iisa, ay mas nagiging magaan ang bawat hakbang sa buhay. Ang Diyos na hindi umaalis ang siyang sandigan ng mga pusong sugatan at pagod. Sa kanyang presensya ay may katiyakang kahit mapagod ka man ay hindi ka kailanman pababayaan. Ika-5, ipinapaalala ng Diyos na ang kanyang biyaya ay sapat para sa iyo. Dumadating ang mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay wala ka nang maibigay pa dahil ubos na ubos ka na sa loob. Ang mga dating kaya mong gawin ng madali ay biglang nagiging napakahirap at napakabigat para sa iyong puso at isipan. Sa ganitong kalagayan ay madalas mong maramdaman
na ikaw ay mahina, kulang at hindi sapat sa mga hamon ng buhay. Ngunit ang pananaw ng Diyos ay lubos na naiiba kaysa sa pananaw ng tao tungkol sa kahinaan at kakulangan. Sa mata ng Diyos, ang iyong kahinaan ay hindi hadlang sa kanyang plano, kundi daan upang ipakita ang kanyang biyaya. Maraming beses ay sinusubukan nating maging malakas sa sarili nating paraan at kakayahan. Pinipilit nating tumayo at magpatuloy kahit ang tuhod ay nanginginig at ang puso ay sugatan na. Ngunit kapag ikaw ay umabot na sa dulo ng iyong lakas, doon pa lamang nagsisimulang kumilos ang Diyos. Hindi niya hinahamak ang iyong pagod at panghihina, kundi ginagamit ito upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ikaw ay sumuko at umasa sa Kanya, ay doon Kanya binabalutan ng Kanyang biyaya. Sabi sa 2 Corinthians 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Ipinapakita ng talatang ito na ang biyaya ng Diyos ay sapat at hindi nauubos kahit ikaw ay nanghihina. Hindi kailanman nasasayang ang iyong kahinaan sa mata ng Diyos dahil may layunin ito. Sa halip ay dito lalong nahahayag ang kanyang lakas at kapangyarihan sa iyong buhay. Ang biyaya ng Diyos ang pumupuno sa kakulangan ng iyong lakas at nagbibigay sigla sa iyong puso. Kapag tinanggap mo na hindi mo kailangang maging malakas palagi, ay mas nagiging magaan ang iyong kalooban. Hindi mo na kailangang patunayan ang iyong sarili sa harap ng Diyos o sa harap ng ibang tao. Ang mahalaga ay ang iyong puso ay bukas at handang tumanggap ng kanyang biyaya araw-araw. Sa bawat araw na ikaw ay pagod ay may bagong biyayang inihahanda ang Diyos para sa iyo. Ito ang biyayang nagbibigay lakas upang magpatuloy kahit mahirap at mabigat ang iyong dinaraanan. Ang biyaya ng Diyos ay patuloy na paalala na hindi ka naglalakad sa buhay sa sarili mong lakas lamang. Kahit ikaw ay mahina at pagod, ay may Diyos na makapangyarihan na sumusuporta at nag-aalalay sa iyo kapag ikaw ay napapagod, na huwag kang matakot na aminin ang iyong kahinaan sa Kanya. Sa iyong pagsuko, ay may biyayang sasalo at magbubuhat sa iyo kapag ikaw ay nangihina. At sa biyayang iyon ay matutuklasan mong kaya mong magpatuloy dahil ang Diyos mismo ang iyong lakas. Ika-6. Tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanyang oras. May mga pagkakataon sa buhay na ang pagod ay mas lalong lumalala dahil sa matagal at paulit-ulit na paghihintay. Kapag walang malinaw na sagot at tila walang nangyayaring pagbabago, ay parang mas bumibigat ang bawat araw na iyong dinaraanan. Ang puso ay napapagod hindi lamang dahil sa problema, kundi dahil sa tagal ng paghihintay ng katuparan ng pangako. Sa ganitong kalagayan ay madaling panghinaan ng loob at magtanong kung kailan ba talaga kikilos ang Diyos. Ngunit sa likod ng katahimikan at paghihintay ay may Diyos na tahimik na gumagawa ayon sa Kanyang perpekto at banal na oras. Hindi lahat ng sagot ng Diyos ay dumarating agad sa oras at paraang nais natin. Minsan ay hinahayaan niya ang paghihintay upang palalimin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa proseso ng paghihintay ay natututo ang puso na umasa, hindi sa nakikita kundi sa Kanyang mga pangako. Ang pagod na dulot ng matagal na paghihintay ay ginagamit ng Diyos upang hubugin ang ating karakter. Dito natin nauunawaan na ang Diyos ay mas interesado sa ating pagkatao kaysa sa bilis ng Kanyang sagot. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 11, "He has made everything beautiful in its time." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may itinakdang tamang panahon para sa bawat bagay sa ating buhay. Hindi siya kailanman nahuhuli at hindi rin siya nagkakamali sa Kanyang mga plano at kilos. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta ng iyong mga panalangin, ay gumagalaw na ang Diyos sa likod ng eksena. Ang Kanyang oras ay laging may layuning magdala ng kabutihan at pagpapala sa tamang panahon. Kapag ikaw ay pagod na sa kakahintay, alalahanin mo na ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita at pangako. Ang Kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugang wala siyang ginagawa, kundi naghahanda siya ng mas mabuti. Sa bawat araw ng paghihintay, ay may aral na unti-unting ibinubuo ang Diyos sa iyong puso. Unti-unti niyang pinalalakas ang iyong pananampalataya habang ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Sa gitna ng pagod ay natututo kang sumandal, hindi sa sarili mong lakas kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagtitiwala sa oras ng Diyos ay nagbibigay ng malalim na kapayapaan sa pusong matagal nang napapagod. Hindi mo na kailangang magmadali o mag-alala sa bawat araw na tila walang nangyayari. Kapag alam mong ang Diyos ang may hawak ng panahon,
ay mas nagiging magaan ang iyong kalooban at isipan. Ang paghihintay ay nagiging bahagi ng iyong pagsamba at patunay ng iyong pananampalataya. At sa tamang oras ay mapapatunayan mong ang Diyos ay kumilos ng higit pa at mas maganda kaysa sa iyong inaasahan. Ikapito, binibigyan ka ng Diyos ng bagong pag-asa. Dumarating ang panahon sa buhay na pakiramdam mo ay nauubos na ang iyong pag-asa kasabay ng unti-unting pagkawala ng iyong lakas. Ang mga pangarap ay tila napakalayo na at ang bukas ay parang punong-puno ng tanong, pangamba at kawalan ng kasiguruhan. Kapag ang pagod ay matagal nang nananatili sa puso, ay madaling maniwala na wala nang magbabago sa iyong kalagayan. Sa ganitong mga sandali ay tila ang dilim, ang nangingibabaw at mahirap makita ang liwanag. Ngunit sa gitna ng ganitong pakiramdam, ay may Diyos na patuloy na kumikilos sa likod ng bawat bahagi ng iyong kwento. Ang pag-asa na ibinibigay ng Diyos ay hindi nakabatay sa kasalukuyang sitwasyon, kundi sa kanyang mga pangako. Kahit ang paligid ay puno ng dilim, kaguluhan at takot, ay may liwanag na nagmumula sa kanyang salita. Hindi niya hinahayaan na manatili kang lugmok sa pagod, panghihina at kawalan ng direksyon. Sa halip ay unti-unti niyang binubuksan ang iyong mga mata upang makita ang bagong simula na kanyang inihahanda. Ang pag-asa mula sa Diyos ay dumarating upang buhayin muli ang iyong pananampalataya at lakas ng loob. Sabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay may malinaw, mabuti at makabuluhang plano para sa iyong buhay. Kahit sa gitna ng pagod at kawalan ng direksyon, ay hindi nawawala ang kanyang layunin para sa iyo. Ang kanyang plano ay hindi upang wasakin ka, kundi upang bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ito ang katotohanang maaari mong panghawakan kapag ikaw ay nanghihina at nawawalan na ng lakas. Kapag ikaw ay pagod na at pakiramdam mo ay wala ng lakas, alalahanin mo ang pangakong ito ng Diyos sa kanyang salita. Ang pag-asa na kanyang ibinibigay ay hindi lamang panandalian kundi matibay at pangmatagalan. Unti-unti niyang pinapalitan ang iyong takot ng tapang at ang iyong lungkot ng bagong sigla at pananabik. Sa bawat araw na ikaw ay patuloy na nagtitiwala, ay may bagong pag-asa na kanyang ibinubuhos sa iyong puso. Dito mo mararamdaman na kahit pagod ka na ay may dahilan ka pa ring magpatuloy at lumaban. Ang bagong pag-asa mula sa Diyos ay nagbibigay saysay sa iyong pagod, mga luha at mga sakripisyo. Hindi nasasayang ang bawat hirap at sakit na iyong dinaanan sa ilalim ng kanyang kamay. Kapag ang Diyos ang pinanggagalingan ng iyong pag-asa, ay hindi ka tuluyang bibigay sa buhay. Sa kanya ang wakas ay hindi pagkatalo, kundi panibagong simula na puno ng liwanag. At sa pag-asang iyon ay matatagpuan mo ang lakas na magpatuloy sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi ito ang wakas ng iyong kwento, kundi simula ng bagong lakas na nagmumula sa Diyos. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito aksidente, kundi tanda na may nais ipaalala sa iyo ang Panginoon. Sa bawat salitang iyong napakinggan, ay may binhing itinanim ang Diyos sa iyong puso. Ang tanong ngayon ay ano ang gagawin mo sa katotohanang kanyang ipinahayag sa iyo? Pipiliin mo bang manatiling pagod o hahayaang ang Diyos ang magbigay ng bagong lakas? Ang 7 mensaheng ito ay paalala na hindi ka nag-iisa sa bawat laban ng buhay. May Diyos na nakakakita ng iyong pagod at nakakarinig ng iyong mga panalangin kahit tahimik. Ang kanyang salita ay patuloy na bumubuhay, nagpapalakas at nagbibigay direksyon sa mga nanghihina. Kahit ang mundo ay puno ng ingay, ang tinig ng Diyos ay nananatiling malinaw para sa mga handang makinig. Sa kanya may pahinga, may pag-asa at may bagong simula araw-araw. Sabi sa Psalm 34 verse 19, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all." Ipinapakita ng talatang ito na hindi ka iniligtas ng Diyos mula sa pagsubok, kundi inililigtas ka niya sa gitna nito. Ang pagod ay hindi hadlang sa kanyang kapangyarihan, kundi pagkakataon upang maranasan ang kanyang tulong. Sa bawat pagsubok ay may kamay ng Diyos na humahawak at gumagabay sa iyo. Ito ang katiyakang maaari mong panghawakan kapag ikaw ay muling napapagod. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay
sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng hakbang na ito ay maaring maging daan upang mas marami pang pusong pagod ang maabot ng mensaheng ito. Sa bawat pag-share ay nagiging daluyan ka ng pag-asa at liwanag ng Diyos sa iba. Huwag nating sarilinin ang mga salitang nagbibigay buhay at lakas. Ipalaganap natin ang mabuting balita ng Diyos sa paraang kaya natin. Sa pagtatapos, alalahanin mo na ang pagod ay hindi katapusan, kundi paalala na kailangan mo ang Diyos. Kapag ikaw ay muling mapagod, bumalik ka sa kanyang salita at pangako. Ang Diyos na nagbigay lakas noon ay siya ring magbibigay lakas sa iyo ngayon. Magpatuloy ka ng may pananampalataya dahil ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang at sa kanyang presensya ay may pahinga, lakas at pag-asang hindi kailanman mauubos.